ahead. Ang kwentong ito ay tungkol sa bawal na pagmamahala ng dalawang tao sa isang natatanging solar system na may dobleng gravity. Isang kambal na planetang umiikot sa nag-iisang araw pero bawat isa sa planeta ay may kanya-kanyang gravity at lahat ng mga bagay ay hinihila ng magkabilang gravity depende kung saan ito nabibilang. Pwede nilang itawid ang isang bagay galing sa kabilang planeta bilang inverse matter para makuha nila ito pero hindi magtatagal ang isang bagay at masusunog din ito dahil hindi siya kabilang sa planetang yon. Kaya mapanganib para sa bawat tao na tumawid sa kabilang planeta dahil nasusunog ang suot nilang damit at ang matindi nito ay hihilain sila ng gravity nila at mahuhulog sa kinabibilangan nilang planeta kaya mahigpit itong ipinagbabawal sa lahat ng naninirahan sa magkabilang planeta. Sa itaas ng mundong yun ay mga mayayaman ang nakatira at tinatawag nila itong up top samantalang sa ibaba naman naninirahan ang mga mahihirap at tinatawag nila itong down below. Sobrang lamig sa down below at hindi nila kayang magbayad ng kuryente dahil sa sobrang mahal nito kaya kailangan nilang magnakaw ng mga bagay galing sa itaas dahil nasusunog ito at ginagamit nila para magpapainit sa mga bahay nila. Ang tanging nagdudugtong sa dalawang planeta ay ang tinatawag nilang Transworld Corporation, ang isang malaking korporasyon ng taga-itaas na planeta na kumukuha ng mga murang langis galing sa ibaba. Ginawa nila itong kuryente pagkatapos ibinalik at pinapabayaran naman ito ng sobrang mahal sa taga-ibaba na karamihan ay hindi kayang magbayad. Mag-umpisa ang kwentong ito sa isang batang si Adam na lumaki sa bahay ampunan dahil namatay ang mga magulang nito sa pagsabog ng isa sa mga oil refinery ng Transworld at naglikha ito ng malaking sira sa lugar ni Adam. Bawat linggo umaalis si Adam sa bahay ampunan para bumisita sa tiyahin niyang si Vicky na nag-iisang buhay na kapamilya niya at nakatira sa malayo. Lagi siyang namamangha sa niluluto ni Vicky na paborito niyang flying pancakes dahil sa ginagamit nitong pink pollen powder galing sa tinatawag nilang pink bees o pukyutan. Tinanong ni Adam si Vicky kung paano niya ito ginawa at bakit lumilipad ang pancake kaya mamaya pa ay pinakita ni Vicky ang isang lumang libro sa bata na galing pa sa kanununuan ni Vicky na minana niya at sinabi ng babae na si Adam na naman ang magmamana sa librong ito kung wala na siya. Madalas siyang inuutusan ni Vicky para ipagkuha ito ng mga pink pollen powder sa mataas na kabundukan na nag-iisang lugar kung saan matatagpuan ang mga pink bees o pukyutan na nangungulikta ng mga pollen ng mga bulaklak sa magkabilang mundo. Ito din ang nag-iisang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa lahat na pumasok at umakyat dahil sa taas nito at malapit na ito sa kabilang planeta. Isang araw umakyat siya sa pinakatuktok ng bundok na halos nasa linya na siya ng ulap at dito nag-umpisa ang love story dahil nakita ni Adam ang isang batang babae sa kabilang planeta. Nagkausap at naging magkaibigan ang dalawa hanggang sa naging binata na si Adam at dalaga na din si Eden at nagmamahalan ang dalawa kahit pa man naninirahan sila sa magkabilang mundo. Nakahanap ng paraan ang dalawa para magkasama kahit pa man matindi itong ipinagbabawal sa kanila. Itinapon ni Adam ang lubid sa babae para itali ito sa katawan niya at pagkatapos hinila siya ng binata papunta sa kanyang mundo. Dito ko napagtanto na kahit ano pa man ang hadlang ng pagmamahala ng dalawang tao makakahanap ito ng paraan para magkasama sila sa isa't isa. Sana all. Masaya silang magkasama at nagkukwentuhan habang kumakain at mamaya pa ay nakaisip na naman ng paraan ang dalawa para maging masaya at magkasama na halos ayaw na nilang maghiwalay. Dahil sa magkasalungat ang kanilang gravity pwede silang tumalon habang magkasama na parang lumilipad pababa sa bundok ngunit hindi nagtatagal habang masaya sila sa ginagawa narinig nila ang isang putok ng baril. Dahil sa mahigpit na ipinagbabawal ang ginawa ng dalawa natakot ito at nagmamadaling umakyat sa taas ng bundok at nung tinali na niya si Eden para ibaba sa mundo niya nakita na sila ng mga taong may dalang baril at aso. Sa malayo binabaril nila si Adam ng binaril habang hawak-hawak pa niya ang lubid at hindi pa nakalapag si Eden sa mundo niya, mamayang kunti lang tinamaan ang balikat ni Adam at nabitawan niya ang lubid na dahilan naman ng pagkalaglag ng babae at bumagsak sa mga bato sa mundo niya at mamaya pang kunti ay umagos ang maraming dugo habang si Adam naman ay hinuli nila. Ang mga taong bumaril sa kanya ay ang mga otoridad sa mundo ni Adam sa down below kaya dahil dito hinuli nila si Vicky dahil ito ang nag-utos sa binata na pumunta doon at sinunog ang bahay ng babae. Lumipas ang 10 taon at maiging pinag-aralan ni Adam ang pwedeng magagawa ng mga pink pollen powder habang nagtatrabaho naman siya sa isang junk shop ni Albert na bumibili at nagbibenta ng mga inverse matter. Si Albert ay para na ring ama ni Adam at habang nandoon siya gumagawa din si Adam ng pag-eksperimento ng isang beauty cream na gamit ang pink pollen powder na patuloy pa niyang pinag-aralan dahil hindi pa siya ganap na matagumpay. Habang abala si Adam narinig niya ang pangalan na Eden Moore sa TV na kumuha sa atensyon ng binata at napalingon ito sa palabas. Nakita niya si Eden na nagtatrabaho na ngayon sa Transworld at pagkakataon na niyang makita ang matagal na niyang hindi nakita na kasintahan. Dahil nagkaroon na naman ng inspiration ang binata nagmamadali niyang pinag-aralan ang paggamit ng pink pollen powder para sa kadagdagang idea dahil ito lang ang makakatulong sa kanya para makapasok sa Transworld at makita ang babaeng mahal niya. Nakakuha si Adam ng sapat na kaalaman sa pink pollen powder kahit hindi pa matagumpay at sapat na ito para matanggap siya na magtrabaho sa Transworld at doon ipagpatuloy ang gagawin niyang anti-aging cream gamit ang mga kagamitan ng Transworld na wala sa down below. Ipinasa niya kasama ang idea sa paggawa ng anti-aging cream at hindi nagtagal na tanggap at nag-umpisa agad ang binatang magtrabaho sa korporasyon na ito. Sa unang araw ni Adam sa pagtatrabaho sa Transworld, ipinatawag at kinausap agad ito ng managing director na taga-up-top tungkol sa kanyang application para sa kanyang anti-aging cream na idea at ibinalita ito sa kanya na naaprobahan na ito pero bilang trial basis muna.
Sinabi din sa kanya na sa lahat ng taga down below na mundo ni Adam siya lang ang nagkakaroon ng mataas at magandang posisyon sa loob ng Transworld dahil mahigpit na ipinagbabawal ng korporasyon ang magbigay ng mataas na posisyon sa mga tao galing sa ibaba pero binigyan nila ng exception si Adam dahil sa anti-aging cream idea niya. Di nagtagal pagkatapos yun sabihin ng managing director sa binata pinapirma na agad si Adam ng kontrata at pagkatapos sinabi sa kanya na bawal ang hindi kinakailangang pakikipag-ugnayan sa mga tao na galing sa up-top. Sa gabi umuwi na si Adam sa shop ni Albert at nagalit ang matanda dahil ayaw nitong magtrabaho ang binata sa Transworld sapagkat ang korporasyon na ito ang dahilan ng pagkawasak ng ibabang mundo at ayaw din sana ng matanda na ibigay ni Adam ang nadiscover nito sa kanila dahil sa panahong maging matagumpay ang anti-aging cream ni Adam ang up-top na ang magmamay-ari nito at may iwan silang wala. Pero nagpaliwanag naman si Adam na walang-wala sila at paano nila ito magagawa at may pagpatuloy sa ibabang mundo na walang kagamitan na siya din ang lalong ikinagalit ng matanda at sinabi sa binata na mahal siya nito na parang anak at binigay niya ang lahat sa binata para mabuhay. Pero ngayong nagtatrabaho siya sa Transworld natatakot ang matanda na doon na mamamatay si Adam dahil alam ng matanda kung ano talaga ang dahilan ng binata kung bakit siya nagtatrabaho sa Transworld at pagkatapos niyang masabi lumabas na si Albert. Hinabol siya ng binata at sinabing hindi niya nakakalimutan na ang Transworld ang dahilan ng pagkamatay sa buong pamilya niya. Ipinaliwanag ng binata na kung magagamit niya ang Transworld at ang pink powder ni Vicky para mabigyan ng pag-asa ang buhay niya gagawin niya ito. Sa sumunod na araw sa trabaho ni Adam binigyan na siya ng inverse matter na magagamit niya sa pananaliksik at dahil madaling mag-iinit at nasusunog ang mga ito nilagay nila sa refrigerator para mapapanatili ang lamig nila kahit nasa ibabang mundo ang mga ito. Nagkaroon na din ng kaibigan ng binata na office mate niyang taga-up-top at madalas silang nag-uusap at isang beses habang nag-uusap sila sa smoking room humingi ng pabor si Bob sa kanya na kailangan niya ng mga stamp kung mabibigyan siya ng binata dahil idadagdag niya sa mga stamp collection niya sa up-top. Pumayag si Adam at natuwa naman si Bob at sinabi rito kung may kailangan si Adam sabihin lang nito sa kanya at dito na nagkakaroon ng pagkakataon si Adam na sabihin sa lalaking gusto niyang makausap ang isang empleyado sa up-top na si Eden Moore. Ang kasunod na tagpo nagkwentuhan si Albert, Pablo at Adam at tinanong ni Albert ang binata kung ano ang plano niya para magkita sila ni Eden, pero hindi pa alam ng binata ang gagawin niya at ang alam lang niya ay nasa ibang palapag lang ng Transworld si Eden. Habang nagtatrabaho si Adam itinatago niya ang ibang mga pinaggamitan niyang mga inverse matter sa loob ng banyo at humingi din siya ng damit na maisusuot sa kaibigan niyang si Bob. Isang araw nagkakaroon ng presentation si Adam sa kanyang ginagawang beauty cream at nalaman ng mga taga-up-top na gumagana talaga ito pero magtatagal lang ng ilang minuto kaya napagdesisyonan ng mga taga-up-top na kailangan nila ng clinical human trial at kukuha ng babaeng galing sa down below para gamitin sa gagawing trial. Kinagabihan ginawa na siya ni Albert nang isusuot niyang paglagyan ng mga bakal na tinatago niya sa banyo dahil may balak na siyang aakyat sa up-top para makipagkita kay Eden na ikinagalit naman ni Pablo dahil ganito din ang nangyari sa kapatid niyang umakyat doon at hindi na nakabalik at natatakot siya baka mangyari din ito sa kaibigan nilang si Adam. Sa banyo ng Transworld nagbihis na si Adam at nilagay na niya ang mga bakal na kinakailangan niya para makapaglakad sa gravity ng up-top at muntikan pa siyang mahuli. Isinuot na din niya ang damit na ibinigay ni Bob sa kanya at nagsuot din siya ng mabigat na sapatos na may mga bakal galing sa up-top na kayang hilahin ng gravity ang katawan niya habang nandun ito. Sa wakas nagkita sila ni Eden pero salungat sa kanyang inaasahan hindi siya nakilala ng babae at naguguluhan si Adam hanggang sa sinabi ni Paula na nagkakaroon siya ng amnesia pagkatapos sa nangyaring aksidente sa kanya kaya nakakalimutan niya ang maraming bagay o tao sa buhay niya. Nagkukunwari na lang si Adam at nagbukas ng panibagong paksa at habang nag-usap ang dalawa nag-umpisa ng nasusunog ang damit na sinuot niya na pinaglagyan ng mga bakal kaya nagmamadali siyang tumakbo papuntang banyo para buhusan ito ng tubig. Habang pinapalamig niya ito naabutan siya ng isang lalaki sa banyo at dahil ayaw pa niyang lumabas galing dito umihi muna siya. Nakalimutan ni Adam na nasa up-top siya at napasarap siya sa pag-ihi at napapikit, ngunit pagmulat niya sa kanyang mga mata nakita niyang pumunta lahat sa kisame ang ihi niya at mabuti na lang hindi ito dumaan sa mukha ng binata. Bumabaha na sa taas ng kisame at pumunta ang ihi ng binata sa fire alarm hanggang sa tumunog ito kaya nagmamadali siyang tumakbo at tumakas. Nangako siya kay Eden na babalik siya pero dahil sa nag-umpisa ng masunog ang damit na pinaglagyan ng mga bakal hindi na siya nakabalik at kinabukasan tinawagan ni Eden si Adam at nagyaya ito ng pananghalian sa lalaki sa susunod na araw kaya naghahanda na naman ang binata dahil sa pagkakataong ito hindi sila kakain sa cafeteria lang ng Transworld kundi sa up-top mismo. Sa parehong araw tinanggal ng Transworld ang nag-iisa niyang kaibigan na taga-up-top na si Bob at bago ito umalis ibinigay niya kay Adam ang iba niyang gamit kasama na ang ID nito at siya din naman ang ginamit ni Adam sa paglabas niya sa Transworld sa up-top. Masaya si Adam na naglalakad sa Trans City dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang nasa up-top para makita si Eden, habang naglalakad namangha siya sa lugar dahil ibang-iba ito sa mundo niyang down below. Dumating si Adam sa Cafe Dos Mundos na pinag-usapan nilang lugar, masayang-masaya si Adam kahit hindi siya nakilala ni Eden, at dahil sa masyadong maraming nasabi si Adam sa babae natakot si Eden sa kanya at muntik nang umalis pero nabawi naman agad ito ni Adam hanggang sa nakangiti si Eden at umupo ulit at masaya silang nagkwentuhan. Nakalimutan ni Adam na medyo matagal na siya sa up-top at napansin na lang niyang umuusok na ang sapatos niya pero hindi pa din siya umalis kung hindi nagyaya si Eden na aalis na. Tiniis pa din ni Adam ang init ng nag-aapoy na sapatos at inaantay na makaalis si Eden at patuloy siyang nakatitig sa dalaga habang naglalakad palayo hanggang sa lumalagablab na ang sapatos at doon pa lamang siya tumakbo. Tumalon siya sa tubig at lumangoy sa malalim at doon na niya tinanggal ang mga suot niyang pampabigat hanggang sa nalaglag na siya pabalik sa down below at bumagsak siya sa tubig.
Dumating ang araw sa panibagong presentation ni Adam para sa korporasyon ng Transworld ng mga taga-Uptop dahil matagumpay na ang ginagawa niyang mga cream, napahanga ang lahat kay Adam pero mamaya pang kunti ay pumasok si Eden. Nakita agad ito ni Adam at kinabahan siya dahil nagsisinungaling siya kay Eden at Bob ang pangalan na ipinakilala niya sa dalaga, samantalang nagulat din si Eden na nakita ang binata dahil ang pagkakilala niya rito ay taga-Uptop siya pero malinaw na sa kanya ngayon na taga-Down Below ang nakilala niyang si Bob o Adam. Sinubukang magtanong ni Eden sa binata at binanggit ang pangalan niyang si Bob at sinisigurado muna ng dalaga kung siya ba talaga si Bob, at dito na nauutal at kinakabahang sumagot si Adam na nagkakamali ang babae dahil Adam Kirk ang pangalan niya. Nang marinig ito ng dalaga parang biglang nagunaw ang mundo nito at dahan-dahan siyang lumabas na nasasaktan at naguguluhan sa mga nalalaman niya. Ang kasunod na tagpo pumunta si Adam sa opisina ni Eden pero wala na ang dalaga at sinabi ng kasamahan nito na kaaalis lang kaya nagmamadaling hinabol ito ni Adam. Pagdating niya sa lobby sa Uptop ginamit niya ulit ang swipe card ni Bob para makalabas pero hindi na ito gumagana sa exit kaya tumalon na ang binata para makalabas at maabutan niya ang dalaga pero paglabas niya hindi niya nakita si Eden at hinahabol naman siya ng mga security. Habang nagtatago si Adam galing sa paghahanap ng mga security at mga border patrol nakita niyang nag-umpisa ng ipinakilala sa Uptop World ang ginawa niyang anti-aging cream at pinangalanan nila itong Gravity. Nagpahinga ang binata sa gilid ng gusali sa Uptop at nung nakapahinga na siya pumunta siya sa bahay ni Bob at humingi ito ng tulong sa kaibigan. Dahil sa nasusunog ang mga ginagamit niyang vest na galing sa Down Below na nilagyan ng mga bakal gumawa si Bob ng bagong vest gamit ang mga materyales galing sa Uptop para magamit ng kaibigan niyang si Adam para hindi na ito mag-alalang masunog habang nandoon siya. Pagkatapos ipinakita ni Adam sa kaibigan niyang si Bob kung paano niya stabilize ang Gravity gamit ang pink powder at laking gulat at namangha ang lalaki sa binata na hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Tinanong ni Bob kung nagbigay ba siya ng formula nito sa Transworld. Sinabi ni Adam na ibinigay niya lahat sa Transworld bukod sa pangunahing sangkap na walang iba kundi ang pink pollen powder na galing sa mga pukyutan na siya din namang kinatuwa ni Bob dahil galit ito sa kumpanya ng Transworld sa ginawa nilang pagtanggal sa kanya sa trabaho. Samantala sa opisina ni Alagubulan, ang managing director ng Transworld galit na galit dahil wala sa kanila ang formula. Natagpuan nila ang mga bakas ng pink powder sa opisina ni Adam pero wala sila noon at hindi nila alam kung saan ito kukunin at hindi sila makakagawa ng mga bagong cream kung wala yon. Si Adam ay nasa Uptop pa din at hindi pa ito bumaba sa mundo niya. Kinabukasan bumalik ito sa Cafe Dos Mundos kung saan sila nananghalian ni Eden ng isang beses at nung pumasok siya sa loob nagbaka sakali itong hinanap ang dalaga at habang nag-iikot ang mga mata nito sa loob nakita niya ang dalaga sa may gilid ng bintana na may malungkot na mukha. Nilapitan ito ng binata at nung nakita na siya ng dalaga makikita sa mukha niya ang walang humpay na saya kaya nabasa agad ito ni Adam at tinanong ang dalaga kung naalala na ba siya nito. Sumagot ang dalaga na dahan-dahan ang bumabalik ang memorya niya at kilala niya si Adam at dito na rin tuwang-tuwa ang binata sa naririnig at nalaman niya. At habang masaya ang dalawang nagkukwentuhan bigla namang dumating ang mga border police dahil hinahanap nila ang binata, nagmamadaling tumakas si Adam at bago siya umalis sinabi nito sa dalaga na huwag mag-alala dahil hahanapin siya nito. Sa itaas ng building tinanggal ni Adam ang ibang mga bakal na suot niya at bigla itong tumalon papunta sa tumatakbong cable car at nakatakas siya habang pinapanood siya ni Eden. Pumunta si Adam sa lugar kung saan sila unang nagkita ni Eden at mamaya-maya pa ay dumating din ang babae. Lumipas ang oras tumawid na naman si Adam sa mundo ni Eden at habang nagsasama silang dalawa dumating ang mga border police at pinagbabaril ang dalawa. Tinanggal ni Eden ang mga bakal na suot ni Adam para sana mabilis silang makatakas pero sa wakas nahulog si Adam sa mundo niya sa ibaba at hinuli naman si Eden ng mga border police. Ang kasunod na tagpo sa mundo ni Adam habang naglalakad ito hinila siya ng mga taga-Transworld at pinilit na isinakay sa kotse at habang nasa loob ng kotse sinabi nila sa binata na ibigay sa kanila ang kumpletong anti-aging cream formula at pinagbawalan din siyang makipag-ugnayan pa kay Eden dahil kung hindi niya gagawin ang sinabi nila sa kanya ibabalik nila ang kaso at ipapakulong ang dalaga. Pagkatapos nilang masabi ang kailangan nila sa binata, itinapon nila ito sa kalsada galing sa tumatakbong sasakyan. Simula noon malungkot na lagi si Adam dahil nawala na sa kanya ang lahat, pati si Vicky at ngayon si Eden naman, bumabalik siya sa dati nilang tagpuan ng dalaga pero wala na ito dahil pinagbawalan na din ang babaeng makipagkita sa kanya. Samantalang si Bob naman ay gumawa ng sarili niyang pananaliksik at pag-eksperimento gamit ang kaalamang itinuro sa kanya sa kaibigan niyang si Adam at isang araw binisita siya ni Eden dahil kailangan niya ng tulong galing sa lalaki. Ang kasunod na tagpo ay nagtatrabaho si Adam sa shop ni Albert na may lungkot pa din ang mukha at sa araw na yun hindi niya inaasahang lilitaw ang kaibigan niyang si Bob sa harapan niya. Nagulat at namangha ang binata dahil hindi ito nagsusuot ng vest at pampabigat pero nakatayo at nakapaglakad ito sa Down Below. Maya-maya pa ay ipinaliwanag ni Bob sa kanya ang ginawa niyang pag-eksperimento at pag-upgrade sa itinuro ni Adam sa kanya at dito tuwang-tuwa ang binata sa nalaman. Mas natuwa pa siya nang ibigay ni Bob sa kanya ang note galing kay Eden at nalaman ng binata na nasa Down Below ang mahal niya at nag-aantay ito sa kanya sa Cafe Dos Mundos. Nagmamadali si Adam sa sobrang excited niyang makita si Eden pero bago siya makalabas tinawag siya ni Bob at sinabing binili na niya ang karapatan ng anti-aging cream ni Adam sa pangalan ng Albert & Company. Hindi ito kayang maipagpatuloy ng Transworld dahil wala sa kanila ang formula sa paggawa nito habang alam naman ito ni Bob at dito palalong nagagalak ang binata habang tuwang-tuwa ang lahat sa mga kaganapan at sila na ang nagmamay-ari ng anti-aging cream na iyon ngayon. Umalis ang binata at pumunta sa Cafe Dos Mundos sa Down Below at masaya ang dalawang nagmamahalan at lalong naging masaya ang binatang ibinalita sa kanyang buntis ito ng kambal nilang anak at dahil dito pwedeng maglakad si Eden sa Down Below.
Hindi pa napagtanto ang maging epekto sa ginawa nila pero kung umabot ka sa bandang ito at hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa susunod pang mga upload ng mga movie recap video, at huwag kalimutan mag-iwan ng like para matulungan ang channel na lumago at patuloy pa kaming makapaghatid sa inyo ng recap sa mga paborito nyong mga movies. Maraming salamat at magandang araw!